Meron tayong mga bagong pumasok na report about dito sa mga panibagong patungkol dito sa na-freeze na account ng KOJC ng ibang mga properties ni Pastor. Yan, grabe na po, no? Grabe na po ang nangyayari dito sa Davao. Kaya nga po tayo muling pupunta ron at titingnan natin at obserbahan natin, tingnan natin kung makakapag-interview tayo ng mga pulis doon. No? Pero yan na po ang nagiging uso ngayon sa gobyerno ni Marcos. Instead na sagutin ang mga paratang sa kanya, nagpa-persecute sila ng isang reliyon. Yan. Alam mo, sinabi po dito, no, mapatatandaan nyo po na nasabi ni VP Sara na meron po tayong political persecution, political harassment. Sa isang banda, tama po doon si VP Sara. Pero alam niyo po, sa isang banda, may kulang po yun. Dahil ang totoo pong nangyayari sa bansang Pilipinas ay religious persecution. Yun po. Tayo po ay nang-aabuso na ng isang reliyon. Tingnan mo, sabi ni dito, bakit need nilang i-freeze ang asset or accounts ni Pastor Kibuloy? Yung mga accounts na yan sa legal na paraan nakuha. Yun pa. At saka syempre, di ba, alam naman natin na may mga sinusuportahan na mga miyembro na workers, may sinusuportahang mga estudyante. So, talagang planong pilaya ng gobyernong ito ang mga talagang kaaryado ng mga Duterte. Tama, sabi dito, guys, let's all pray for our country. Teka muna, ako po ngayon ay nasa airport, kaya po medyo... Final call for boarding for the last remaining passengers. Last remaining passengers are... Saglit lang po may announcement. CR 2867 bound for Monterrey. So kindly proceed now to gate number 9. Gate 9 for legal boarding. Kaya po tayo. Final call, all of us. Kaya po medyo bumubulong-bulong tayo. Tayo ngayon po ay nasa lounge ng dito sa Terminal 2 sa airport. So papunta tayo ngayon Davao. So dun sa mga bagong pasok, medyo pagpasensyahan. Pero okay naman po ba ang ating sounds? Tayo ay bumubulong-bulong lang kasi medyo nakakahiya kung tayo naman ay magsisisigaw dito. Diba? So at least makapaghatid tayo ng balita. Well, ayan na po ang kalagayan ng bansa natin ngayon. Talagang wala na silang pakialam sa reliyon. Bastos na po ang gobyerno natin sa reliyon ngayon. Wala na silang sinasanto. Pati usaping makadiyos ay binababoy na nila. Ganyan lang po sila talaga. Alam nyo, talagang pipilayan nila ang SMNI. Pipilayan nila ang KOJC. Freeze po ang account. No? Alam naman natin na ang daming natutulungan ni Pastor Kibuloy. Pati pagtulong ni Pastor Kibuloy ay inaawat. Ganun po sila kainggitero, ganun po sila kasakim, ganun po sila ka-insecure. Pero alam nyo, ito itaganin nyo. At alam ko maraming nakikinig sa atin dito ng mga miyembro ng KOJC. At maraming nakikinig sa atin dito ng mga taga-SMNI. Kahit po i-freeze ang account, kahit po wala na kaming kainin sa SMNI, ako po personally, basta may camera, tutuloy ako sa SMNI. Yan po ay pinapangako ko. Kahit wala ng buffet, kahit walang pagkain, kahit walang aircon, kahit wala lahat yan. Dahil pinipilayan na nila lahat ng patungkol kay Pastor Kibuloy. Tutuloy po ako at tayo po ay patuloy na magiging angkor ng SMNI hanggat may camera. Hanggat mayroon silang microphone, hanggat sila may camera, tutuloy tayo. Yan, pangako ko po. At kahit maalis ang camera, sa bahay, magre-report tayo para sa SMNI. Hindi tayo pwedeng papaawat sa mga tarantadong yung mga yan. Mga ang kakapal ng mukha. Mga animal yung mga yan. Ewan ko kung saan
kumukuha ng kapal ng mukha yan? Siguro sa pulburon. Sabi dito, Coach Oli, di pa naman nahuhusgahan si Pastor bakit kailangan i-freeze yung mga property. Ganyan nga po sila ka-inggitero eh. The fact na nakaisip ka na gawin mong traffic police ang SWAT, ito po ay nakikita nyo na kung gaano sila kalalim mag-isip. Yung simpleng yun, di ba? It's very, very obvious. Doon na lang alam mo na eh. Na medyo may saltik kung sino man yung nasa taas na nagdi-decision sa kanila. Sabi ni dito, sinasagad nila ang Pilipino, sobra na. Totoo naman eh. Totoo naman. Kaya nga po, alam mo, ang daming paratang sa kanila patungkol sa droga. Anong sagot nila? I-persecute ang reliyon. Ang daming dapat nilang sagutin tungkol sa pulburon. Anong sagot nila? Gambalain ang mapayapang Davao. Ganyan po sila kawalang hiya. Yung bang parang tipong bangag. Di ba alam niyo yung pagbangag kayo? Halimbawa sa alak. Di ba pagbangag kayo kahit anong kagaguhan ginagawa ninyo? Di ba? Wala po tayong pinagbibintangan. Pero yung mga ginagawa nila parang nagawain talaga ng mga bangag. Di ba? Kasi ako naman hindi ko tinatanggi. Dati po akong alcoholic. Kaya alam ko yan. Pagka bangag na bangag ako talaga. Sa alak never ako nag-take ng drugs. Bangag na bag sa alak, talaga namang kahit di ako marunong sumayaw, sumasayaw ako. Sabi dito, dugyod ang admin na ito. Alam mo, wala silang utak. I mean, tingnan nyo yung mga attack dog nila. Trillanes, Castro, diba? Yan yung mga tumutulig sa kay Duterte. Itong si Raul Manuel. Yan ang mga tumutulig sa mga Duterte, si Marbil, si Torre. Tingnan mo naman yung siguro, Coach Oli, baka kailangan na talaga lumabas sa kalsada. Wait po natin si BP Sara. Wait po natin ang go signal ni Boss BP Sara. At naman si BP Sara ay nagsalita na talagang budol-budol daw itong administrasyon na ito. Hindi ginagawa yung ipinangako. So wait natin si BP Sara and pagbigay ng cue ni BP Sara, then we will proceed. No? So pupuntahan natin yan kasi may nababalitaan tayo na talagang gigipitin, papasukin na po ang KOJC. And kaya nga po, pupunta rin kami doon. Papasukin na daw ang KOJC, may mga balita. Tapos talagang, ito na nga, i-freeze na yung account. Wala silang natatanggap na court order, pero freeze na yung account. So, ganun sila kagarapal. Medyo abusadong talaga mga, nako. Sabi dito, boss, hanggang kailan mag-wait? Baka kung kailan mag-declare na tayo. Ay, syempre kasi kung wala namang backup ng mga Duterte, hindi rin tayo magtatagumpay. Kaya, wait lang tayo. Basta, halimbawa, kung ano man ang dapat nyong gawin nyo sa mapayapang paraan. Halimbawa ako. Diba? Habang nag-aantay, meron naman tayong ginagawa. Ibig sabihin, hindi tayo nag-wait passively. We wait actively. Halimbawa ako, habang nag-aantay sa direksyon ng mga Duterte, tayo ay patuloy na nakikibaka para sa bayan, para sa KOJC, para sa SMNI. Patuloy, meron po tayong ginagawa. No? So, hindi lang tayo basta nag-wait, basta-basta. Nagtutulog-tulog lang. Kaya lang po tayo aaksyon, sabi ni Cesar Lu. Sana po ako, I'm with you ha. Antay-antay lang kay Sara. Ako yan din, yung tanong yung yan ay tanong ko din yan. No, syempre, but I mean, kahit gusto kong mag-aklas, sino ba si Coach Oli? I can do only limited things. Hindi naman tayo politiko. We need to accept talagang ang magiging successful lang ito pag back up ng mga politiko and at the same time ng uniform men.
So let's wait for the leading of the Dutertes. No? Kasi kahit naman magpunta ako ng EDSA, kung iisa lang ako ron, wala din, di ba? And the most effective way na ating magagawa ay talagang balik-balikan yung Davao. Kasi andyan po takot ang ating mga bangagors. Diyan sila takot sa Davao. Kaya nga ginigipit nila yung Davao. Kasi alam ko, ang pagkakapaniwala nila sa Davao, ayan po ang gagawing EDSA. So standby lang. And magbibigay kami ng report patungkol sa Davao. But definitely, baka Davao ang maging sentro, no? Kaya nga po, ulitin ko. Kaya nga po balik kami ng balik sa Davao, meron po tayong mga inaasikaso doon. Wala na po bang matino sa mga kasanduluhan natin? Meron mga nagsasalita na ng mga retired na mga sundalo. May mga nagsasalita na sila at sila ay ready ng lumaban. No? Na sinasabi nila, may official statement sila na sila talaga ay galit na sa gobyernong ito. Sabi niya, paano na tayo makakatravel sa Hong Kong nito? Walang problema. Kaya makatravel sa Hong Kong, kaya hindi makatravel, dito nyo masusubukan si Coach Oli. May travel o walang travel, susuporta ako sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Kahit wala ng aircon ang studio ng SMNI, patuloy ako magre-report kahit wala ng pagkain. Magpapatuloy po si Coach Oli sa SMNI para sa suporta sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. So, kung may Hong Kong o walang Hong Kong, thank you. Kung may pagkain o walang pagkain, thank you. Kung may aircon o walang aircon, thank you. Tutuloy po kami. Maliwanag po yan. Kasi hindi naman po tayo sa nagyayabang, hindi naman po tayo mayaman, pero kaya ko naman pumunta sa Hong Kong ng sarili kong gastos. Kaya ko naman pumunta sa SMNI ng walang pagkain kasi kaya ko naman kumain sa labas. Kung walang aircon, doon po ako magla-live sa loob ng kotse. May aircon naman yun. Walang problema. Naunawaan, nasagot ko po ang inyong tanong. Kasi ganyan talaga yan. Ako sinabi ko na sa inyo sa live ko kahapon, gigipitin at gigipitin pa tayo ng lintik na gobyerno na ito. At kung hindi ka handa magsakripisyo, wala tayong maabot. Kanya-kanya pong sakripisyo. Merong ang iba nadidemanda. Yung iba tinatakot. Di ba? Yung iba iniipit. Kami nga Di ba? Na-booking namin, merong mga binayarang vloggers para banatan ng Banateros. Nung 3 pa lang kami, ni Banat Bay at ni Boss Dada, may binayarang vloggers para banatan kami. Huminto ba kami? Hindi. Lalo kaming tuloy-tuloy. Sabi dito, naniniwala, ang dami niyang, dagdagan mo pa, sabi na I like turtles, naniniwala ka bang kriminal si Kibuloy? Dagdagan mo pa. 5 message na siya. Sige, dagdagan mo pa. Kulang yan. Sige na, I like turtles. Dagdagan mo. Kulang yung message mo. Sagutin natin ang tanong ni I like turtles. Okay? Okay? Ako ay hindi perpektong tao. Nagkakamali din ako. But this is my honest opinion. Okay? This is my honest opinion. Pastor Kibuloy is innocent. Kasi alam mo kung bakit? Kung may katarantaduhan si Pastor Kibuloy, kung totoo yung sinasabi sa kanya, hindi pwedeng hindi namin mapupuna. Hindi pwedeng mababait yung kanyang mga tao. Kasi ang prutas ay nakikita sa isang tao. So may prutas po sila. Ang babait po ng mga taga KOJC. Ang babait, maniwala kayo sa akin. At nakausap namin si Pastor Kibuloy. Alam mo, sa dami ko nang nakasalamuha, nag-handle ako ng band, iba't ibang bansa na puntahan namin, iba't ibang tao nakasalamuha ko.
Malayo pa lang alam ko na kung may pagkatarantado tao. Pag hindi ako dumidikit sa tao, alam ko na kahit i-fake nila. Kaya I honestly believe Pastor Kibuloy is innocent. Tarantado pala ito si I like Duterte. I like Turtle. Sabi niya, naniniwala ka bang kriminal si Kibuloy? Nagtanong siya. Nagtanong siya. Sinagot ko. Tapos sasagutin niya ako, ikaw bang standard? Tanga ka pala, I like turtles eh. Tinanong mo ako di sinagot kita. Ayaw mo pala nang sinasagot ka, di huwag ka magtanong. Itong mga trolls na to, uy, kayo ko magtatanong kayo mga trolls bigyan nyo naman ng hustisya yung mga tanong ninyo. Hindi yung parang pinapakita nyo walang laman yung utak ninyo. Magtatanong ka tapos ayaw mo nung sagot. Kabobo, no? Ganyan sila kabobo. Religious persecution ang ginagawa. Totoo yan, religious persecution. Sabi ni Chorley, obvious po Coach Oli na mababait ang KOJ kasi kahit nasasaktan sila wala. Oo, totoo yan. Alam mo yung ginagawa sa KOJC? Gawin mo sa ibang reliyon. Magkakasakitan talaga. Mababait ang mga taga KOJC. Kaya nga ako naniniwala ko, hindi kayang gawin. Alam mo, meron ako kasi mga bagay na hindi maikwento sa inyo Kasi hindi nyo lang paniniwalaan. Pero iba kasi kung ma-experience nyo mismo kayo mismo. Talagang grabe magmahal ng bata ang mga taga KOJC. Grabe silang sumuporta sa mga bata. Talagang pinag-aaral, minamahal nila. Sobra po ang pag-ibig ng mga taga KOJC. Especially sa bata. Kaya yung mga bintang sa bata, kay Pastor Kibuloy, that is BS. I honestly believe walang katotohanan yun. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala, nasa sa inyo yun. Basta ako, nakakasalumuha ko almost every day ang KOJC, ang SMNI. And I'm telling you what I see. Hindi po ako nagsisinungaling. Kasi yung sinasabi ko sa inyo ay hindi kwentong narinig ko. Yung sinasabi ko sa inyo ay na-experience ko araw-araw. Sabi, hello po Coach Oli, ingat po kayo Banateros. Yes, sana po hindi po kami galawin nila Torre dyan. Isipin mo, ang dami nilang natutulungan mga bata. Tapos i-freeze yung asset. Hindi ko alam Hindi ko alam. But I mean, I'm not a member of KOJC. Pero hindi ko alam anong scope ng pagkaka-freeze. Pero alam mo, pag i-freeze nyo lahat ng assets, paano matutulungan itong mga bata? Di ba? So lumalabas, pati pagtulong ni Pastor Kibuloy, kinaiinggitan ng mga animal. Yung inaawat mo ang pagtulong sa ibang tao dahil kinaiinggitan mo, yan ba ay gawain pa ng isang tao? Ito ang pagiging traidor ay hindi gawain ng isang makadiyos. Ang pagiging traidor ay gawain ni Satanas. Kasi ganyan po tinukso ni Satanas si Judas para mag-traidor. Para traidorin si Jesus na tumulong sa kanya. Ganyan po ang ginagawa sa SMNI. Ang daming natulungan ng SMNI and yet yung mga tinulungan ng SMNI, tina-traidor sila. Ganyan po katindi itong mga animal na ito. Sabi, yung mga nagnakaw sa pera ng ministry at tumakbo sa US, nakikonnive sa PBM nang dahil sa pera, gusto nilang kumakam kami ng properties ng KOJC. Correct. Di ba? Yan naman yun
Meron silang interest dito sa KOJC.